Good morning. It's a little early for most people in Metro Manila, but uh, we're reading this morning. Please tell me if the audio is okay. We're reading actually last night uh, about the president's speech nung sinabi niya na, ano ba to? Ang sabi niya is, uh, nagkamali siya. Naiyabang niya yung war on drugs, but he belatedly found out, or he found out na ang talagang mga kalaban ay meron mga kalaban within his government. Good morning, Ryan. Uh, nalungkot ako dito, but at the same time, I was happy about it. Bakit? Well, the first part in solving a problem is acknowledging that it exists. So, hindi natin maisosolve ito unless nakikita natin kung ano yung problema. At ang isang problema dito ay ang mga kalaban na nasa loob mismo ng gobyerno. I-ano lang muna natin, punain lang muna po natin ang isa sa nangunguna dito. Ang frontliner dito sa giyera laban sa illegal na droga ay ang PNP. At alam po natin na in-inherit lang, nakuha lang ng Pangulo ang isang bulok na sistema at mga tauhan mismo sa pulisya na sanay na doon sa trabaho nila na may katiwalian. It's about 5 o'clock here. Mas madali kasi medyo tahimik, mas madali mag-live at saka hindi po kasi ako nagla-live ng ganitong oras para iba naman po yung mga makakasubaybay ng live. So, nakakalungkot kasi ibig sabihin the president is acknowledging na meron pong bahagi ng giyera kontra droga na nag-fail siya. Mag-fail ka talaga kung ang enforcer mo ng batas katulad ng PNP ay sila mismo ang may problema doon sa ating sa enforcement ng droga. At in part din kasi masyado rin tayong nagkatiwala. Halimbawa, nung umpisa ng giyera kontra droga na nakita natin very aggressive, no? Pinapasok nila yung ibang mga lugar, maraming arrests na walang warrant. Most of these naman okay naman yung operations, pero makakarinig ka na ng mga maliliit na kwento na wala namang ginagawa itong taong to, bakit siya inaresto. But because nagtitiwala tayo sa PNP na ginagawa nila yung trabaho nila, then alam natin na kailangan natin, hindi lang tiwala ang kailangan natin gawin sa kanila, kailangan din medyo critical tayo. Ngayon, ang presidente, kailangan niya talagang sabihin sa taong bayan or sa pulis na I am behind you. Kasama ko kayo. Kasi nagtitiwala siya, inaasahan niya na ang execution ng batas pagdating sa Dangerous Drugs Act ay nakasalalay dito sa kamay ng mga law enforcers. Nabanggit din halimbawa ng Pangulo ang customs. So, again, kailangan ipagkatiwala ng Pangulo ang giyera dito. But at the same time, kasi the president cannot do it himself, so kailangan i-delegate niya yan. Pero hindi lahat ng tao na nade-delegatean ng trabaho ay forever magpapagkatiwalaan. Minsan magkakamali sila, minsan matutokso sila. Kaya ang kailangan dito ay constant monitoring, constant din ang ating pagkikilati sa ating mga public servants. Hindi common associated sila sa ating Pangulo, at ito na, ang Pangulo na mismo ang nagsabi. Ang sabi niya is, yun nga, meron siyang mga kalaban within his government. So, ano ibig sabihin nito? We also should not trust the president's people. Hindi natin pwede ipaubaya na kumabat na appoint ng ating Pangulo na noon ay forever natin silang pagkakatiwalaan. Minsan, marami tayong minsan natutokso din sila. So, wala po akong magagawa dun sa volume, dun sa mga nagsasabi na mahina. That might be your connection.
maano rin kasi, tahimik din po kasi dito ngayon. So, I cannot speak too loudly. Kaya naka-mic po ako. So, isa lang ang pinagkakatiwalaan natin. Well, a few people also in his government. Ang isa sa pinagkakatiwalaan natin dyan ay, of course, ang ating Pangulo himself. May mga tao na alam natin they will carry out the President's desires or the President's directive na sumunod sa batas, na gawin ninyo ito nang naaayon sa batas. Pero hindi lahat may kakayahan, hindi lahat nakakaiwas sa tukso. So, ano yung trabaho natin? Ang trabaho natin, parati nating silang kinikilatis. Parati tayong magdi-demand ng serbisyo sa kanila. Parati tayong magsasabi kapag nagkakamali sila. Hindi po natin pwedeng ipaubaya at hindi, kung may tiwala ang Pangulo, tayo hindi dapat nagtitiwala. Parati natin tinitignan ng maigi. Ngayon, ito naman po yung kabilang side nun. Ito yung other side. Hindi po lahat ng pulis, halimbawa, ay tiwali. Hindi po lahat ng pulis nag-shortcut. Merong matitino dyan. At kadalasan, mismo yung mga matitino, sila po ang kinakasuhan. Kasi, yun nga may kalaban sila may kinakalaban sila. Tignan yung ating Pangulo, tama na yung ginagawa niya. Pero tuloy-tuloy at walang humpay ang batiko sa kanya. Tignan niyo yung mga vloggers. Tignan niyo si Attorney Acosta. Gagawin na nga nila yung tama, aakusahan pa sila. Tignan mo, yun nga, sa vloggers, tignan niyo si TP. Siya na yung nag-break ng kwento tungkol sa Dingvaxia at saka nakapag-warn ng mga tao tungkol dun sa dangers nito at saka siya yung break ng storya tungkol dun sa mga katiwalian ng mga tao sa gobyerno sa pagbibili ng Dingvaxia. Pero anong ginagawa sa kanya? Uulanin pa rin siya ng batikos, aakusahan siya na complicit siya dun sa mga batang nagkakasakit sa measles. Diba? Pag nandito tayo sa ganito, when we become good citizens, hindi ibig sabihin yan, we will be protected. Hindi yung, gusto man natin maniwala na the truth will set you free, sometimes the truth will put you in jail. Sometimes the truth, when we unearth it, brings us a lot of problems. Pero we have to be supportive of the people who help. Ayan, hindi lang si TP, hindi lang si Percy Acosta. Hindi perfect ang mga taong to. Hindi rin perfect yung ibang mga tao ng ating Pangulo. Hindi parati silang magiging tama, nagkakamali din sila. Alamin natin kung ano yung pagkakamali na maaari nating pagbigyan at ano yung mga pagkakamali na kailangan na natin sabihin dun sa mga tao sa gobyerno, umalis ka na, hindi na nakakatulong. So, ano yung nangyayari? Kasi meron din kasi tinatawag na smoke and mirrors na ginagamit sa atin. So, yung mga taong tama naman yung gawain, yung mga taong matino naman, at ginagawa lang, yung utos ng presidente, kadalasan ay sila ay magiging target ng operasyon laban sa kanila. Kung ang kalaban ay maraming pera, popondohan nila ang kasiraan sa social media or sa traditional media. Tingnan nyo ang mga pangyayari dun sa mga early appointments ng ating Pangulo. Ang bilis nilang natrabaho. Diba? So there are always two sides. Merong mga kalaban talaga sa gobyerno at meron din mga kakampi na sinisiraan lang dahil binangga nila yung dapat binabangga talaga. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan parati tayong critical. Kailangan parati tayong nagkikilatis. Kung nagtitiwala ang Pangulo, hindi natin trabaho na magtiwala ng ganon. We should always question. So tingnan natin, halimbawa, itong nangyayari kay Budget Secretary Jokno. Alam natin na may ayos yung palakad ni Budget Secretary at marami siyang nakakalaban na malalakas, na mayayaman, na maaaring magpondo ng kasiraan niya. So, withhold natin ang judgment until nandyan na lahat.
Ngayon, kung may pagkakamali siya, mag-decide tayo, ano yung pagkakamali na kaya natin pagbigyan. Sige sir, ayusin natin yung pagkakamali na yun, but we still want you as budget secretary. Or, sir, kung ganito kalaki yung pagkakamali ninyo, hindi na siguro naaayon na manatili pa kayo sa gobyerno. Or, kung makita natin na meron talaga siyang kasalanan, then we ask the President, Mr. President, hindi na po maaaring tumuloy pa sa serbisyo niya sa gobyerno. But, magkilatis rin tayo. Ano dito? Sino ba ang kalaban niya? Alam natin na natural ang isang budget secretary po ay magkakaroon ng malalakas na kalaban. So, hindi tayo dapat ganun kadali umusga. Kaya tayo kunwari galit din sa mga pulis na pumatay kay Red Santillan at dun sa mga nagiging complicit, naggagamit ng term na nanlaban. Kahit hindi na tayo naniniwala, kailangan magalit tayo sa kanila. Huwag naman nila tayong gawing tanga. Alam naman po natin, kapag maayos yung trabaho nila, lalong-lalo na't ito lantaran na. Diba? Kailangan magalit tayo. Kailangan i-demand natin na umalis na sila sa serbisyo. Hindi natin katulad. Hindi natin kailangan ang mga katulad nila. Sabi ni Dexter Castillo, ganyan talaga kapag nasa tama ka, maraming kang makakabangga na makapangyarihan at sisiraan ka hanggang mawala ka. Sabi ni Carla Santiago, I read your post and it is very disheartening, nakakaalarma na ang hito sa lahat ng issue, kawawang Pangulo natin. Totoo yan. Also, the other thing I want to tackle is this, na bukod sa being critical, we also have to stop thinking that all the answers lie with the President or with the government. Na kung marinig lang ng Pangulo itong daing ko, masosolve niya yung problema. Kung makausap ko lang si Sara Duterte o makausap ko lang si Pulong, I'm sure dadaing namin ito at may magagawa sila para sa atin. Mare-resolve na lahat. Kaya minsan ang dami sa aming sumusulat sa akin, kina TV, sa sa Karambola, maraming humihingi ng tulong na makausap ang Pangulo o kung sino-sino man. Hindi po sila ang kasagutan sa lahat ng ating problema at hindi rin po tayo dapat dumadaing ng diretsyo. So, meron pang yung belief natin na dun lang siya lang ang makakalutas ng problema natin. Hindi po ganun. Unang-una, tao lang ang Pangulo, and as much as he wants to accommodate all of us, hindi rin kakayanin ng katawang lupa niya. Hindi lahat magagawa ng Pangulo natin. At hindi rin lahat ng problema ng Pilipinas mailulutas niya. We have to be realistic. Halimbawa, ako, nung lumabas yung free tertiary education, yung ginagawa para magkaroon ng universal healthcare sa atin, malaking tulong na yun. Nadidishearten ako, masama yung loob ko dahil sa nangyayari dito sa mga problema natin sa pagkain. Inaasahan ko or nakikita ko na in the next few months baka tumaas na naman ang presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na sa mga basics like pagkain. Pero hindi talaga kaya we have to be careful na hindi natin iniisip na ang Pangulo natin ay isang Diyos na kakayanin niya lahat o na alam niya lahat. Diba? He is a man and he is doing the best that he can. So, be realistic. Ano ba ang mga changes na kaya natin? Na kailangan natin. Kumbaga, hindi natin pwedeng paubaya. Tama, halimbawa, universal healthcare, tertiary education, hindi pwedeng mangmangang taong bayan. Hindi pwedeng nalululong tayo sa utang para lang mabuhay. Kailangan natin asikasuhin yung self-sufficiency natin sa pagkain at tigilan na itong mga mandaraya na panay ang land conversions na away from agriculture, away from the small farmers, away from din sa mga magsasaka. Tama na po yung tinitiis natin
na malakas si ganito, malakas si ganyan. Sinusugpo ng ating Pangulo ang graft, pero hindi po magiging ganun kadali at kailangan may pasensya din tayo. Kailangan din kinikilatis natin kung sino yung mga public servants natin na matino talaga pero sinisiraan, o sino dyan yung mga na-encourage pang gumawa ng katiwalian. Huwag na po natin tiisin ang extrajudicial killings na hindi, walang extrajudicial killings kasi nga walang policy ang gobyerno. Huwag po natin tiisin ang katiwalian ng mga ilang pulis na hindi umaayon sa batas. Sabi ni Josephine Santos, tama ka, hindi basura sa Manila Bay ang linisin, kailangan maglinis na rin si Tatay Digong ng bahay niya. Well, kailangan din linisin yung Manila Bay. Hindi natin sinasabing hindi linisin yun. Ang sinasabi natin is, we have to be careful. Hindi po lahat ng sinisiraan ay guilty. Hindi po lahat ng nakakalusot ay hindi guilty. Kailangan, ang politika po ay very complicated. And hindi natin kasi rin pwede sabihin sa Pangulo, alam mo naman palang gago yan ba't hindi mo tanggalin? Unang-una, meron tayong mga demands ng due process. Diba? Hindi ka basta pwedeng magtanggal. Ngayon, para dun sa mga political appointees, meron din tayong other considerations. Halimbawa, mag-i-eleksyon. Kaya ng Pangulo na awayin niya yung sarili niyang tao. Paano yung mga gusto natin makaupo sa Senado? Makakaupo pa ba rin sila kung tatrabahuhin lang ng tatrabahuhin na hindi makaupo ang mga tao ng ating Pangulo doon sa legislature? Hindi ba ganun yun? Kaya minsan nakaka-frustrate din. Sasabihin natin, bakit hindi tinatanggal si Duque? Bakit hindi tinatanggal si, alam nyo na? Bakit nga ba? Kasi there are other considerations. Hindi kakayanin ng Pangulo mag-create ng ganong kadaming enemies all at the same time. Marami na siyang kalaban as it is. At ang mga kalaban niya are powerful people with a lot of money. Hindi natin kailangan dagdagan ang hanay nila. Sabi ni Wilson Kaadan, di ba pwedeng malaki ang balasahan sa gabinete agad-agad? Hindi nga Ngayon, mag-i-election, sa tingin nyo, kakayanin politically na we're trying to get some people to sit in Senate and Congress. Awayin natin ang maraming tao kung saan-saan na lang sila titira. Really, you have to start thinking of this as a war and not simply as a management issue. Hindi to management issue, giyera ito. Sabi ni Staana Robert, pero yung kalaban niya nasa loob ng bahay niya. Yun na nga ang sinasabi natin di ba? He can't just even remove them. Hindi ganun kadali. He cannot make that many enemies and you have to consider that fact sometimes. Diba? It's not always going to be that simple yung answer. Sabi ni Ma'am Emma Castro, nag-get ko ang katwiran mo. Minsan iisipin mo muna, tama mag-isip-isip tayo. Sabi ni Luis Remigio, totoo po ba na dapat kumuha mo na ng permit sa Manila City Hall kung gusto mo mag-volunteer maglinis? Yes, totoo. Sabi ni, hindi po ako tatakbo kasi, andyan na si Mocha, tatakbo na si Mocha. Siguro for social media, okay na muna siya. Sabi ni Mariville Islam, pwede ba mag-petition tayo ulit para mapatalsik ang mga pulis na yan na pumatay kay Red Santillan? Pwede po. Pero usually po, ang pagpapatalsik kapag police officer ay kailangan for cause. Hindi basta-basta sila ma-fire. So, kailangan makasuhan sila. At ginagawa naman po ni Attorney Glenn Chong yan. Nag-file na po siya sa Office of the Ombudsman. Kailangan lang po natin sundan yung proseso na yon.
Sabi ni Erlinda Basic, salamat, may kagaya po ninyo na kumampi sa Pangulo at nagtatanggol. Hindi po kasi, it isn't even personal, hindi naman kami magkakilala eh. Nagkikita lang kami, di ba? Like, pumunta kami sa Malacanang, pumunta siya sa Christmas party ng vloggers, ganun. Hindi kami magkakilala, pero gusto ko yung ginagawa niya. At susuportahan ko po yung ginagawa niya. Kasi ito lang yung Pangulo, dito naiiyak ka. Gusto ko yung Pangulo na maaaring magsabi, hindi, totoo, kailangan natin ng libreng edukasyon, hindi pwedeng mangmangang taong bayan, at hindi pwedeng hawak ng isang grupong elitista ang karunungan. Kasi ganun ang nangyari, ang tagal-tagal nating tiniis na ang dami sa mga kababayan natin ay mangmang o walang alam or kukonti or kulang sa kaalaman, kulang sa edukasyon. Hindi dapat natin tinitiis yan. Uninformed citizenry, uneducated citizenry will be a critical one. Hindi tayo madali maloloko nitong mga to at matagal na po tayong niloloko. Doon po ako bumilib talaga. Kasi kahit noon pag kinakausap siya ng mga kaibigan ko, sinasabi niya talaga meron mga kailangan na pagbabago dito at isa dun sa pagbabago niyan yung kailangan matanggal na ang kamangmangan ng taong bayan para hindi na tayo niloloko ulit. Sabi ni Joker, di mawala. Pride kasi ni PRR, di na wala siya pakialam na i-expose mga magaganda niyang gawa. Alam mo, totoo yun. Pero parang di ginagawa ng PCOO yun. Dapat mabalita na nagagawa niya. Yun siguro piliin niya, ayusin niya muna PCOO. Alam nyo, sang-ayon din po ako dyan. Meron lang pa akong hindi nakikita kung bakit hindi niya napapalitan ng ilang mga tao dyan sa loob ng PCOO at kung bakit yung ilang talagang nagtatrabaho ay hindi nakatanggap ng naaayon na suporta para sa kanilang gawain at kanilang mga programa. Hindi lang po si Mocha ang inapi dyan. Meron mga hindi rin pinansin dyan sa loob. Ang hindi mo talaga maaaring, kumbaga may mga tao rin dyan na marunong sila sa trabaho nila pero dahil kulang ang kakayahan na salungatin ng ilang liderato dyan, hindi rin nila magagawa yung kanilang gustong gawin. So, ito na lang ang nakikita ko. Hindi na talaga natin maaasahan ng PCOO. Tuloy-tuloy pa rin tayo dapat pagtanggol sa ating Pangulo at tuloy-tuloy natin isulat ito sa social media. Halimbawa, nakikita mo si TP, no? Nasa nasa Bulgar na rin siya. So, i-invade din po namin lahat ng ibang means of communication kasi hindi talaga maaasahan ang gobyerno pagdating dito sa pagpapakalat ng tamang ginagawa ng ating Pangulo. Then tayo na mismo ang kailangan gumawa nun. Wala kasi maaasahang ibang ating Pangulo. Sabi ni Miss Carla Santiago, matagal na tayong niloloko. Ganyan ang ginawa ng mga praile noon. Pinanatili nilang mga tao para madaling mauto ang mamamayan. Totoo po yan. Sabi ni Wilson Kaada, hindi nga kasi trabaho ng PCO maglabas na magagandang ginagawa ng Duterte government. Ito talagang si Wilson ang galing sa sarcasm, ano? Good morning po sa lahat ng ng bagong gising. Pasensya na dun sa mga madadalas na nakikinig sa live. First time ko ng ganitong oras kasi usually nasa papunta na akong karambola pag midday. Ngayon na weekend, nakapag-live din tayo ng maaga. Mas madali pagtahimik Sabi ni Madidine Rotoni, sa Abu Dhabi siya, it's 1:20 a.m. Sabi ni Jenia Garcia, they making it so hard para sa Pangulo to achieve for the Filipino people kasi it looks like siya at konti lang may gusto. Saklap, prayers for our president. Yun din po ang hihingin ko para dun po sa may pananampalataya dun sa mga merong mga religions, mga naniniwala sa Diyos, then ipagdasal din po constantly ang ating Pangulo. Hindi po madali maging presidente. Marami kang power, pero marami rin hindi pwede. At nakakapagod. So, pag nakikita nyo minsan, magka-cancel siya ng appointments, pagbigyan na natin siya.
para makapahinga siya. Bigyan natin siya ng oras ng pahinga. Huwag yung parati tayong daing ng daing. Sabi ni Joe Bautista, buti na lang nagkaroon ng social media, nagkaboses ang taong bayan. Malaking bagay na gawa ng social media kasi kung mainstream media, kaya ikutin na ang taong bayan. Oo nga pala, nakalimutan kong banggitin. Diba, ang ibang mga tao, pag tama po yung ginagawa nila, ay gagawan sila ng kasiraan. O kaya pepersonalin sila, sasabihin na, o ito, magnanakaw yan, nung high school siya, ganito ginawa niya. Maghuhukay sila ng ikakasira ninyo or nung mga taong yon. May napansin din po kami dito sa social media. Hindi po ko alam kung nabanggit na ni Madam Mocha sa inyo na itong ang Facebook ay hindi ganon ka-fair. Halimbawa, nakarinig ako dito sa Politico, isang publication na hindi naman dilaw, hindi din naman Duterte, pero binatikos nila ang Vice President, itong si Leni Robredo. Ni-report sila ng Rappler as fake news dahil doon. Dahil sinabi daw ng Politico, sumagot si Leni doon sa proposal ni Manny Piñol tungkol doon sa dredging. So, ang ginawa ng Rappler, ang sabi, fake news kasi hindi naman daw nagre-react si Leni dito kay Manny Piñol. At ngayon, nagpadala ng notice doon sa Politico na hindi na po siya lilitaw masyado sa mga newsfeed. Sa madaling sabi, papatayin nila yon. Ganon din po ang nangyari na finact-check tayo ng Vera Files kasi sabi ng Vera Files, sinabi ko daw na submitted na for resolution at terminated na yung hearings dun sa kaso na dinidinig ng Senado tungkol kay Andy Bautista. And as it turns out, ang liit ng pagkakamali na yon. Kasi, totoo, sinabi ni Cheese na submitted na. Pero, hindi pa daw tapos dahil hindi pa pirmado yung resolution. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, terminated na nga, pero yung formality of the resolution, hindi pa po napipirmahan. So, anong ginawa? Dahil po doon, marami ng times na hindi lumitaw ang luminous sa mga newsfeed ninyo. Dahil ni-report ako ng Vera Files na fake news daw. So, naglagay po ako ng correction at sinabi ko na totoo yon, hindi pa po nasa-sign yung resolution, pero submitted na po. Tinanggap naman ng Vera Files at pinost nila. Pero may problema talaga tayo dito sa Facebook kasi pag nagsasabi ka ng opinion na hindi dapat kinikilatis, hindi yan dapat nagiging basehan para sa ikasisira ninyo, ginagawa po nila yan sa atin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Rin tayo, let us be critical and let us help each other out. Kasi sisiraan nila kahit yung matitino yung nagbibigay ng tamang impormasyon at gagawa nila ng problema even those nagkumagawa, yung nagsasabi ng totoo. So ito, tingnan mo, nakikita ninyo, very protective ang Rappler dito kay Leni Robredo and naintindihan natin, pwede naman silang kumampi talaga kay Leni, pwede silang mag-editorialize, gano'n. Pero iba na po yun pagka pinigilan mo ang ibang tao na magsalita pagka hindi man kasi gobyerno ang Facebook kaya hindi nag-a-apply yung yung constitutional provision na hindi pwedeng gumawa ng rule against freedom of speech. Pero we have to help each other out para alam din natin na merong mga nandyan na totoo naman ang sinasabi pero pag-iinitan sila. Sabi ni Cherry Lumercado, kahit di po kayo nakikita sa newsfeed ko, hinahanap ko naman po talaga yung page niya. Opo. Maraming salamat po. Ang gusto lang naman natin is hindi tayo napipigilan yung patas lang na laban. Kaya nga minsan naiinis na ako, sinasabi ko, sige, para sa mga followers, don't forget, like and share and share and share and share. Kasi
kung ang labanan dito, hindi nila kayang i-take down si Mocha because she's too strong, ang dami masyado ng mga followers. But what they can do is to prevent her from going into other people's news feeds. And bakit nila ginagawa nun? Dahil daw fake news si Mocha, alam naman natin hindi totoo yun. Sabi ni Paulette Luge, watching from Japan, totoo po ma'am, kasi halos hindi mo na ma-share yung ibang mga video post ngayon, lalo na pagdating sa mga DPS post. Yun na nga po So, ang maganda niyan is, we share in our own accounts as much as possible lahat ng mga gusto ninyo na na lumalabas. So, kung nagustuhan nyo, kunwari, yung post ni PP, share agad, kahit dun lang sa page ninyo. Kung meron sinabi si Mocha, share agad. Kung meron na kayo nagustuhan dito sa Luminous, share ka agad. At mag-comment at mag-like para ma-defeat natin yung mga algorithms nila because it can be defeated. At tatangkilikin din natin lahat po as much as we can, kahit mag-like man lang tayo dun sa mga posts ng ibang tao na sa tingin natin ay nagsasabi ng tama. Alam mo, malaking bagay po yun. Mag-like, mag-comment, mag-react, mag-interact. Ganun po yun. Ang engagements po ay malakas na weapon. Weapon yan. Magagamit natin yan para ipakita na nakikinig tayo dun sa mga tama ang sinasabi. Sabi ni Ma'am Fe Evangelista, maraming salamat sa inyong mga vlogger na nagbibigay ng totoong news dyan sa Pilipinas. Opo, pero hindi po enough yung yung nagsasabi kami ng ganito. Tulungan nyo din po yung mga vloggers, like, share, interact, comment. Kahit po yung comment na salamat para dito, malaking bagay po yan kasi tumataas ang engagements natin. Let us show itong mga kalaban natin na we are going to push back. Kahit dito lang yan sa Facebook, push back tayo dito sa mga ginagawa nila sa atin. Ito sabi ni Lilia Colendres Hill, bias din ng Facebook kasi pinupusuan ko si Attorney Glenn Chong ng Senate hearing, temporarily blocked to kapag pwede mag-react. Opo, pero iingatan din po natin yung yung ewan ko kung bakit ganun. Kasi minsan, ako din, sinasabihan ako na masyadong marami akong nilalike. Sabi ni Merlin Wiggers, correct, hinahanap naman namin kayo. Minsan kasi talagang nawawala kayo sa newsfeed. Opo, pag nawawala kami sa newsfeed, ibig sabihin may nagre-report sa amin na fake news. Pero hindi kami matitake down. Tandaan niyo po yan. At babalik kami sa newsfeed as long as you like and share. At saka always check dun sa see first parati. Kasi natatanggal kayo sa see first pagka nire-report po kami. At gayon din, mag-report din po tayo ng fake news pag nanggagaling dun sa kabilang parlor. Okay? Tandaan po natin, may strength pa rin tayo pagdating sa ganyan. So, kahit biased sabihin natin ng Facebook, report lang po tayo ng report. Hindi po mo nasasayang yung mga ganyan. Sabi ni Jennifer Ichikawa, mag-ingat din po kayo. Marami po kayong namumulat sa katotohanan. Ay, maraming salamat po. Pero sanay na po tayo. Matagal na po tayong lumalaban. 2001, 1998, after pumasa ako ng bar, within 1 year may death threats na po ako. Kaya itong niyayabang ng kabilang parlor na I eat death threats for breakfast, lunch, dinner. Girl, you don't know what death threats are. Matagal na akong ina-attempt pick upin. Hindi naman nangyayari. Or nakakalusot. So, ibig sabihin may mission pa tayo. Kayang-kaya pa natin gawin ito. Sabi ni Lori Membreve, napakasipag ko daw. Hindi, maaga talaga ako gumising. Kaya lang, usually, nandun ako, pupunta na ako sa Karambola. Ganito kaaga pag weekday. Sabi ni Daddy Ju, nasimulan na ni PRRD ang pagbabago sa bansa, time naman na tayo naman na magtuloy sa pagbabago. Opo. Sabi ni Idi Dumoyko,
Kaya nga pala hindi na kita napapanood. Totoo po na karapatan nila kumampi kahit kanino. Kaya lang unfair yung pigilan nila. Oo, totoo yan. Unfair nga. Pero there's a way nga to fight it eh. Pag hindi nyo kami nakita sa newsfeed, and remember, nagpo-post ako araw-araw. Punta kayo sa wall. And maghanap rin po kayo ng sharean, magkuha kayo ng magfa-follow. Kasi ganun po yun eh. The more followers, the more people, the more we will likely appear in your newsfeed. Unless ganun ka garapala na talaga yung pagsisquelch. But look at mo ka. You can't stop her anymore with 5 million followings. Diba? Pati naman si TP, hindi mo na kayang pigilan si TP. Si Sas, mahirap. So, yun. So, hindi rin natin dapat, wag rin po natin pabayaan yung iba natin mga vloggers, yung mga advocates ng freedom of speech, katulad ni Drew. Diba? Huwag niyong papabayaan po si Drew. Kasi, yung ganyan, kahit sa tingin nyo, comedy lang siya, what he is doing is he's pushing the limits of the freedom of speech, yung standards natin for the freedom of speech. At kailangan po kasi yung mga katulad ni Drew, kasi hindi lang po dapat yung maaayos o disente ang salita ang dapat naririnig natin. Kailangan naririnig din natin yung balahuraan na ganun, because people who speak that way, may opinion din po sila at dapat naririnig din po natin sila. So, huwag niyo din pong pabayaan yung mga katulad ni Drew. Kasi, siya walking, talking advocate for the freedom of speech. Sabi ni Golda Matalote, sinabihan ko lahat ng mga kapatid ko at pamangkins to share and like your page and support PRRD. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-away. Sabi ni Natalie Malpas, you haven't been on my feed anymore, pero kahit naka-seen first, pero you're my political vitamin, kaya parati kong sinesearch kayo. Maraming salamat po. Konting tiis lang po pagdating sa mga ganyan ng Facebook. Kaya po natin tong tiisin. Nag-ano na rin ako, hindi kasi ako masyadong nagpo-post ng political post sa Instagram at saka dito sa Twitter, kasi ang dami sa Twitter naman ang daming trolls. So ang hirap mag-post kasi pagka ayaw nila yung post mo, imbis na batikusin nila yung sinabi mo, ikaw ang sisiraan, masyadong bastos minsan. So, pero sige, dapat i-explore natin lahat ng pwede nating gawin dito sa social media. Sabi ni Narcisa Corpus, parati kitang inaabangan. I learned so much from you, very relevant and informative ang mga topics ninyo. Maraming salamat po. Sabi ni ano ba ito? Ang dami niyong ni Edith Doom, muy ko uli. Yan din po talaga ang ginagawa ko dahil dito sa amin hindi kami napipigilan sa Facebook. Neighbor lang po namin ng Facebook headquarters sa Menlo Park. Wow! Sa Brighton, England, si Louis Galapian, sabi niya ingat lagi ang defenders ni PRRD. So, yun po, gusto lang po natin din, pwede rin po kayong mag-subscribe dun sa Luminous Group. Dun kasi pwede kayong mag-post dun sa group. Dun kasi sa Luminous na page, yung posts lang po namin. So para mas malaganap yung discussion, merong Luminous Group. Dun po, hanapin nyo lang po, Luminous Group. At pwede po kayong mag-apply for membership doon. Nag-approve naman ako parate. Tapos pag nandun kayo, report nyo lang yung mga comments na hindi tamang hulog, ganyan, para madali natin ipulis. Sabi ni Emma Castro, ginagawa namin sa page ni Attorney Glenn Chong, tulo ni Attorney, sa halip na follow, dapat pindutin yung see first para di-block yung share natin. Try natin see first, wag follow. Kailangan po kasi ng ibang mga for statistics purposes yung follow. Pero, mas maigi actually yung like. Kasi yung like, merong ring follow, tapos magpo-press kayo ng see first. Pag in-unfollow kayo, i-see first nyo muna for one day, and then follow the next day. Sabi ni Ayet,
nasa top ka ng search page ko, di na ako umaasa sa newsfeed. Straight to your wall na po. Sabi ni Cheryl, salamat sa SOCMED na bibigyan linaw ang mga issue dito sa lugar namin. May mababasa ka rin mga fake news. Kaya try na magpaliwanag sa mga Italiano. Ano ba totoo tungkol sa bayan, sa bayan at sa presidente? Sabi ni Sian Francis, I always end up having to search Karambola para lang makapanood ng replay 8 hours delayed. Opo, isa pa po yun. Ang Karambola, every day we strive to bring you the news and commentary na para ma-explain natin yung mga hindi ganong kadali makita. Kumbaga, at saka lumalagap kami ng impormasyon para nadadagdagan ng dimension yung ating mga balita. So, like and share din po dun sa sa mga live ng Karambola. So nasa Facebook live siya at saka nasa YouTube live streaming. So ulitin natin yung natin dito. The president has identified na yung ibang mga kalaban niya ay nandun sa loob mismo ng gobyerno niya. So we must be critical pero also supportive. Kasi nga unang-una, mga tao ito ng presidente. Kung nagtitiwala siya, hindi rin tayo dapat just off the bat magtitiwala. Although ako kasi, pag kinampihan ka ng presidente, bibigyan na kita ng benefit of the doubt. Unless, meron talagang ebidensya against you. Halimbawa, ito pong ating mga pulis. Hindi na po dapat natin tinatanggap yung term na nanlaban kaya namatay. Hindi po ganun kasi napapasama yung Pangulo natin nagmumukhang konsentidor siya when malinaw yung instructions ng Pangulo, susunod sa rules of engagement at susunod sa due process. So, pero at the same time, hindi komot siniraan ang isang miyembro ng kabinete o isang pulis or anybody. Ibig sabihin nun ay tama na tiwali yung tao na yon o yung pulis na yon o yung government official na yon. It's not always the case kasi kapag may binangga ka na malakas, ay tandaan nyo, parating may pushback yan. At usually, ang trabaho nila ay siraan kayo sa media or sa social media. Siraan yung taong yon sa media at sa social media. So, we need to look at evidence rather than sabi-sabi lang. So, katulad nga po nitong measles. Matagal na palang under-vaccinated yung taong bayan, yung mga bata, kahit merong Republic Act on Basic Immunization, hindi pala nagagawa ng Department of Health ang full immunization ng mga kabataan natin. Hindi nila ginawa yung katulad ng ginawa dun sa Dengvaxia na dinala sa mga bata ang vaccination. So, yung pagbe-blame nila dito kay Attorney Acosta, kay TP, kay Dr. Urfe, they're not perfect. Pero they're also not at fault. Diba? So, nakikita dapat natin yung mga dimensions na gano'n para hindi ganun kasimple yung siraan. Hindi ko ganito ang ginawa. You don't know the backstories. Let's know what the backstories are all the time. Kaya ito, biglang lumabas yung backstory dito kay Duque. Nilalabas niya pala yung tungkol sa measles when ang nirereklamo at dinadaing niya sa presidente bakit daw siya in-include dun sa kaso na sa Dengvaxia cases na final ni Attorney Acosta sa DOJ. Paano yon, di ba? So, ibig sabihin, pang sarili pala niya yung kanyang pagpapalaganap ng balita tungkol sa measles may pinagbibintangan siyang hindi pala dapat pinagbibintangan. May kapabayaan din po ang ating DOH pagdating dun sa pagtaas ng incidences, pag-increase ng incidences ng measles at meron din pong likas na mga dahilan. Takot talaga yung ibang tao, but it isn't because Attorney Acosta said so. It's because may mga namamatay na mga bata. At yung iba, may mga displaced persons, hindi nakakapagpabakuna. Meron yung sa sobrang kahirapan, hindi nila naiintindihan na kailangan magpabakuna. Meron talagang mga nakakalusot at dapat hinahabol natin yung nakakalusot ngayon. So tayo, magpapalaganap tayo ng impormasyon na kailangan ng lahat ng tao magpabakuna laban dito sa mga ilang diseases. Susundan lang po natin ang Basic Immunization Act. Ano pa?
ang means of manipulation dun sa ating mga perceptions ay nangyayari sa traditional media at sa social media. At meron din pong mga manipulations na nangyayari within the structure of social media itself. In fact, naaalala nyo, minsan nagpo-post ako ng mga galing sa politiko. Tapos may magsasabing, wala po, cannot be seen or taken down na po yata. Hindi po totoo yon. So, yung mga nagsusubscribe sa Smart at PLDT, madalas hindi nyo po makikita yung site na yan. Violation po yan ng ethical standards dito sa tinatawag natin na net neutrality. Dapat lahat po ng internet service providers ay makikita mo lahat ng mga sites, whether those sites subscribe to you or not, to them or not. So, tandaan po, marami pong means of manipulating how we see things. So, hindi dapat tayo basta-basta tumatanggap ng sinabi sa atin. Sabi ni Dan Boutier, maraming salamat sa pagpapaliwanag mo. Dami ko natutunan. Araw-araw po ako nanonood dito sa Paris, France, ng Karambola, Tambayang Mocha at mga live na. God bless. Maraming salamat po. Sabi ni Agnes Togashi, totoo po yung sinabi ninyo, nagmumukhang konsentidor si Presidente about dyan sa mga tiwaling pulis. Kaya hindi dapat natin tinitiis ang mga kamalian na ginagawa ng ating mga government officials. Pero alamin din po natin kung mali talaga yung ginagawa nila. Kasi as our Solgen says more often, sa tingin mo mali, pero pag kinilatis mo yung batas, nakikita natin na in the end tama din. Diba? That's the nature of the trial. That's the nature of yung trabaho ng mga abogado. Point out natin kung ito, nasunod ba yung batas o hindi. Nasunod ba naaayon sa espiritu ng batas, dun sa diwa ng batas, o hindi din. Diba? Yun ang tinitignan din po natin. Sabi ni Dagohoy, pwede po akong bumoto sa Pinas. Dito ako nakaregister sa Bahrain. Ako, i-check nyo po. Hindi po usually, kasi hindi kayo lilitaw sa voters list. Okay, last two questions. Sabi ni Jomer, di mawala. Number one problem of PRRD is PCOO. After that, all executive agencies to follow, di ba? Yung palagay ko na dapat niya unahin, alisin ni PRRD ang pride na nagbabalita ng mga good works nila. The other problem rin kasi is masyado tayong umaasa din sa ating Pangulo. So, itong ginagawa natin na binabatikos natin yung mga ilang opisyales, katulad ng mga opisyales ng PCOO, ituloy lang po natin yan. Kung hindi sila tinatanggal ng Pangulo, meron kasi siyang mga considerations na hindi po natin nakikita. At that is a personal and discretionary decision on his part. So, ang tingin ko din dyan is the President doesn't want to make too many enemies unnecessarily. So, hindi siya basta ganun magtatanggal ng tao sa kanyang kabinete o sa kanyang gobyerno. Mag-iingat din siya. Hey, shh. So, mag-iingat din siya. Huwag din po tayong masyadong umaasa dun sa ating Pangulo na siya yung tumabaho ng ganito o ganyan. Di ba? Nakikita nating problema. What we can do, then we should do. Yoshi, come on. Wala ba? Simple lang yung dog. Happy daw. Yan. So, sabi ni Heads Colon, ano ba talaga ang nakalagay sa contract sa pagbili ng Dengvac shot? Parang untouchable. Ang Sanofi like Smartmatic, obvious na ang corruption, pero hirap pa rin kasuhan. Hindi ko po nakita yung contract dito sa Dengvac siya. So, we'll have to find out if we can find it. Sabi ni Jomer, paano natin tatanggalin ang nasa PCOO? PCOO ba muna o si Medialdea? Nakikita niya na kung gano'ng kalaganap yung problema. Nakikita natin na may problema din kay Executive Secretary, pero hindi siya ganun kadali tatanggalin ng ating Pangulo. Diba? So, at saka hindi rin po natin alam. So, what we need to do is keep discussing it. Keep them at the forefront. Hindi yung papabayaan natin ng babaon sa limot yung mga issue tungkol sa kanila. Let's just keep on keeping on. Napansin niyo po, si Lenny umaangal pag sunod-sunod yung natikos. At napansin niyo na sisiraan niya yung mga vloggers at saka i-attempt niya. Tingnan niyo yung ginagawa niya dun sa politiko. So, let's just keep on keeping on. Tingin ko, asar sila eh. So, as long as naaasar sila, ibig sabihin we're also doing something right.
Sabi ni Neda Amatel, you're right. Dito sa Japan, before the vaccination, the doctor or any of the medical staff, tinatanong muna medical history ng mga bata before they given the vaccination. So sabi ni Jomer, ang hirap pala. Yun nga ang gusto kong iparating sa inyo. The president's job isn't easy. Minsan sasabihin natin, ba't di niya tanggalin si ganito? Hindi rin po ganun kadali. Hindi po kayanin ng presidente with having too many enemies. Wala siya magagawang trabaho. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Don't forget to be, para matuloy natin yung laban, suportahan natin yung mga taong yung nagsasabi ng totoo, nakakatanggap kayo ng impormasyon, gano'n. So, just keep on keeping on and make sure na ma-defeat din natin itong algorithm ng Facebook. Like, share, comment, interact. Alam nyo, kahit yung comment nyo, yung ano lang, yung emoji lang, okay na yun. As long as there are engagements, you will be able to keep the pages. Pati po yung mga yung mga naghahatid ng, you don't have to like the whole publication. So, kunwari, pag may nilabas yung mga small publications like yung mga Duterte Today, yung mga ganon, you don't have to like the whole thing, basta like at like ninyo yung mga pinopost nilang gusto nyo. Ganon din, let's say, sa politiko. Nakakainis lang because parang lumalabas na masyadong pabor ang Rappler sa Kileni at masyadong maliit yung batikos para mag-suffer ang isang publication ng ganon. So, ganon din po ang ginagawa sa ating mga vloggers. Nire-report tayo. So, we can do the same thing. Ire-report natin yung mga fake news na nilalabas ng kabilang parlor, and at the same time, keep liking, keep sharing, keep commenting. At huwag kakalimutan, when all else fails po, we still have each other and we will just keep on working together. Kaya naman natin to The first time, gising yung bansa So, kung doon, yun at yun lang, kung itong fact lang nagising ang bansa at saka nakakapag-participate, hindi na lang basta yung mga elitista ang nakakapagkwentuhan ng politiko, yung mga tayo na nakakapagkwentuhan ng politics. Kung doon at doon pa lang, nako, ang laki na nagawa ng ating Pangulo para sa atin. Diba? Maraming salamat po. Umpisa na po natin yung araw natin. Thank you po for liking, for sharing, for commenting, for interacting. Maraming salamat po para sa lahat ng impormasyon din na binibigay ninyo sa amin. Maraming salamat para din sa pagkakataon na makausap ko kayo every day, every time. At sa pagtangkilik ninyo din sa Luminous, sa Karambola, at saka sa Tambayang Mocha at Zoo. Maraming salamat po. Mag-iingat din po kayo. At huwag niyo po kakalimutan, kung nagdadasal pa po kayo, pagdasal niyo po yung ating Pangulo. Kung hindi naman, let's just keep on keeping on. See you again.